Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 18, 2023, Sabado ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ng Karunungan, chapter 18, verses 14 to 16, and chapter 19, verses 6 to 9. Payapa at tahimik ang lahat. Nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba. Mula sa iyong maharlikang trono sa langit, bumagitna sa lupaing iyon na itinilaga mong wasakin, gaya ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit, at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sanglilika ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga. Matapos masdan ang kamangamanghang gawang iyon, tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, para mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa atin pong lahat sa pagpapatuloy po, bagamat ngayon po ang huling araw para sa ika-32 linggo at isang linggo na lang ay magpapalit na po tayo sa liturhiya, sa kalendaryo ng liturhiya ng simbahan. At ngayon po sa muli sa pagpapatuloy ng ating pong pagbabasa at pagninilay mula sa Aklat ng Karunungan, may mga familiar tayong mga maririnig tungkol dito na siyang nagpapatunay na ang kanya pong idinidescribe ay ang Panginoon at ang anak ng Diyos. Walang iba kundi si Kristo. Kaya nga po tinatawag natin ng wisdom o karunungan. At dito sinasabi nga na walang ano-ano'y makapangyarihan mong salita ay bumaba. Di ba po, kung sino ba yung salita na bumaba at ito ay nagkatawang tao nung dumating ang anghel para i-anunsyo kay Maria ang mabuting balita na siya ay maglilihi. So ang salita ay bumaba at nagkatawang tao. Yung salita ay naging tao. So si Kristo na ipinapaliwanag sa atin. So sa lumang tipan pa lang, ilang libong taon pa bago po yung tagpo ng Annunciation. Ipinahayag na ito sa Aklat ng Karunungan na ipapadala ng Diyos ang isang tagapagligtas. Mula sa trono ng angkan ni David ay magkakaroon ng isang hari na magiging hari magpasawalang hanggan. At sa bawat, sabi dito, taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Kaya nga po yung sinasabi niya, parang ang kanyang salita ay katulad ng sibat o ng piercing sword. Katulad ng sandata na magkabilaan na kapag ipinahayag niya at narinig ay parang gumuguhit at guguhit sa kaibuturan ng pagkatao ng nakikinig. Ganyan ka makapangyarihan ang salita ng Diyos na kanya pong ipapahayag pagdating ng araw. Kaya sana patuloy po natin na pasalamatan, patuloy rin po natin na papurihan ang Panginoon natin na sadyang napakabuti para sa ating lahat. Hindi niya pinababayaan. Bagamat sabi nga po, may mga pagkakataon na nararamdaman natin na parang wala ang Diyos o pinababayaan tayo. Pero yun naman ay damdamin lang ng isang tao na nasa isang sitwasyon na labis ang kalungkutan o problema. Pero ang katotohanan,
sa gitna po ng ating pinagdaraanan, ang Panginoon ay hindi lumilisan. Kahit kailan, hindi po niya tayo iiwanan. Kaya nga nandiyan po si Kristo at saan natin lagi naririnig at nakikita at tinatanggap si Kristo sa banal na misa. Ganun po, no, lagi ang tagpo, no? Kaya sana po ugaliin natin ang makapagsimba dahil sa loob ng misa diyan po nagaganap ang lahat ng uri ng panalangin, pasasalamat, pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.